Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Mayan Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5 at ilang minuto na nga lamang po ay isasagawa na ang ikalimang State of the Nation address si Pangulong Marcos. Pero kaninang umaga sa pagbubukas ng sesyon ng Senado na nagtagal lamang ng 20 to 25 minutes, nakausap na natin ang ilang mga senador at ilan nga sa kanila, partikular yung mga taga-minority bloc, ang hindi pupunta o nagsabing hindi pupunta sa batasang pambansa para nga makinig ng personal sa sona ng Pangulo. Una na dyan, ang kapatid mismo ni Pangulong Marcos, Senator Amy Marcos. Nakasuot pa siya ng itim kanina sa kanyang pag-attend ng pag-resume ng session dito sa Senado. At ayon sa kanya, masama ang loob niya sa administrasyon dahil nga raw sa pagpapaaresto, pagpapakulong at pagkakaso sa kanilang mga kasamahan sa minorya sa Senado. At matatandaan natin, kasalukuyang nakakulong Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, parehas na may kasong plunder po iyan pero sa magkaiba pong sitwasyon. Samantala, si Senator Alan Cayetano nakasuot din ng itim at hindi rin pupunta sa sona ng Pangulo sa batasang pambansa. Monitor na lamang daw siya remotely at sabi nga niya yung kanya pagsusuot ng itim ay bilang pagprotesta nga raw sa administrasyon dahil din kanyang issue nga yung problema raw sa demokrasya na kapag nagsasalita ng laban sa administrasyon ay tila daw ba kinakasuhan o pinapakulong. At isa pang hindi a-attend sa batasang pambansa para sa sona ng Pangulo, si Senator Robin Padilla. Ayon sa kanya, may family affair sila at mainam daw na mag-monitor na lamang siya sa radyo. Anya, baka daw mas mapahiya pa or mahirap daw na ma-offend pa niya ang Pangulo na tinuturing niyang kaibigan. Mahirap daw kasi na papalakpak ang iba kasi hindi siya papalakpak. Mag-standing ovation ng iba pero hindi naman daw siya tatayo. Kaya mas mainam daw, sabi ni Senator Padilla, hindi na lang siya pumunta sa batasang pambansa. Samantala, kanina, dun sa maikling sesyon na kanina dito sa plenary, ay sinabi ni Senate President Win Gatchalian yung kanilang priority sana sa kanilang mga sesyon sa mga susunod na buwan. At yan nga ay yung pagsulong ng mga panukalang batas para mapatatag palalo ang ekonomiya ng ating bansa. Kasama na dyan yung kailangan ay maipasa ang 2027 national budget on time. Kaya talaga mga kapatid, magsasabay-sabay ang trabaho ng mga senador mula sa pagiging senator judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, yung pagpasa ng mahalagang panukalang batas, yung kaliwat ka ng hearings para din sa pagbalangkas ng 2027 national budget. Ano bang say ng mga senador dyan? Challenging daw talaga. At malaking hamon yan para sa kanila pero kailangan daw talaga nilang kayanin. At isa nga dyan sa solusyon, kay Senate President Gatchalian ang galing, mag-uupa na sila ng rooms sa may PICC para makasabay yung hearings dahil nga sa liit nitong Senate building, halos na-occupy na lahat ng committee rooms nung holding areas para sa impeachment trial. So para maisabay yung iba pang mga hearings na walang kinalaman sa impeachment, doon sa PICC gaganapin ang ilan sa mga yan. Mainam din daw, binaliktad na yung schedule, yung impeachment trial sa umaga para limitado lamang yung oras nila for impeachment trial, 10 a.m. to 3 p.m. And then 4 p.m. onwards ay sesyon kung saan sila magdedebate at magbabalangkas ng mga panukalang batas. At sabi nga ni Senate President Pro Tempore Tito Soto, kailangan manatili silang malusog, maaga matulog para magampanan nila lahat ng kanilang tungkulin bilang senator judge at bilang senador na kailangang nagsusulong at nagpapasa ng mga panukalang batas. Yan at iba pa, marami tayong aabangan dito sa Senado sa mga susunod na araw. Muli ako po si Mayan Los Baños, salamat po sa inyo.